Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, lalaki mula Cotabato City patay matapos tambangan sa Sultan Kudarat. TRO laban sa ICC arrest warrant, hiniling ng kampo ni FPRRD at Senator Bato sa Supreme Court. Viewing ng mga kumpiskadong sasakyan ng mga diskaya binuksan sa publiko. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, patay ang isang 26 anyos na lalaki mula Cotabato City matapos pagbabarilin ng hindi kilalang salarin sa barangay Limbo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte nitong Miyerkules ng hapon, November 12, 2025. Kinilalang biktima na si Dato Amir Jihad Onotan Yusop, residente ng Nayong Sharif, Barangay Rosary Heights 3. Sakay siya ng Toyota Hilux nang biglang tambangan sa bahagi ng Dato Faisal. Nagtamo siya ng mga tama ng bala kabilang ang isa sa ulo, agad siyang dinala sa ospital ngunit idiniklarang dead on arrival. Na-recover ng Sultan Kudarat Municipal Police Station ang 17 basyo ng bala sa lugar. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang motibo ng pamamaril. Humiling ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa sa Supreme Court na pigilan ang pagpapatupad ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Kasunod ito ng balitang naglabas na ang ICC ng arrest warrant laban sa senador. Sa pamamagitan ng kanilang legal counsel, nagsumiti ng manifestations sina Attorney Israelito Terion sa SC para mag-issue ito ng TRO o Temporary Restraining Order. Saklaw nito ang implementasyon ng arrest warrant, red notice at surrender request laban kay De La Rosa. Ipinakukumpirma rin ng kampo ng senador sa DOJ at DFA kung totoong may warrant of arrest mula sa ICC. Binuksan ng Bureau of Custom o BOC ang public viewing ng mga mamahaling sasakyang kinumpiska mula kina Curly at Sara Diskaya, mga pangunahing personalidad na iniimbestigahan kaugnay sa multi-bilyong pesong flood control scandal. Bahagi ito ng paghahanda para sa public auction na itinakda sa Nobyembre 20 na inaasahang mababawi ng gobyerno ang bahagi ng perang nawalda sa mga peking proyekto. Ayon sa BOC, bukas ang viewing area para sa mga interesadong bidder at para ipakita na malinaw ang proseso ng pag-dispose ng kumpiskadong assets habang nagpapatuloy ang mga kaso laban sa mga diskaya. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.